For the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Praise the Lord. Palapagan ang Panginoon Diyos. May gabi sa Panginoon ng Diyos, so may gabi sa Diyos ka natin. Salamat sa Panginoon Diyos na tagaan sa tagitayon na padayon na magagulita sa atong pagpahulay. Itong sentro, itong magsikas sa mga pagdaing pag-himay ang pagpasalamat sa Panginoon Diyos. Sa pagsugod, mag-apot. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Talaga namin ko ng mga Diyos ang pulaan, tagiyas ng tinabi, pagbuhat sa langit at syurga. Diyos ng Abraham, Diyos ng Sigo, Diyos ng Prophet, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa aming church, Amen. Gabi ang pinarama, mahalaman sa Panginoon Salamat o Diyos. Sa langit kayo sa mga kinabi, gabi magadayin mga isipag, mag-imaya, magpasalamat kayo mo. Isang dali kami tapos sa Diyos, Salamat o Diyos, nga ang mga pagdayin, pagsipag, mag-imaya, magpasalamat kayo mo. Mag-abot sa itong trono. Sa inyong kasingkasing, mga kasingkasing, mga kasingkasing, mga kasingkasing, Diyos. Balik kami Diyos, kaya sa pagsunod, sa joyful song, solemn song, sa Bible study, kapag sa pag-gawali, isang pan sa mga members mo nagkaantod sa prayer, Diyos. Ikaw na Diyos, magkabanganan mo Diyos sa diya. Huwag ka sa presensya, Diyos, sa Espiritu. Huwag mo maghandang at sa kami sa taliw na Diyos. Dahil kami, una kami, lugamit itong salita kanino. Itananggan niya, ang pinisali ko sa mata na mga dawat sa kawanang bahan ng Diyos. Wala is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Kaya kami naman siya mag-give sa praise and worship. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pagdaligo na ang buhay ng Diyos sa mga grupong pag-glorious ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Almost as
Ang kabayaan ng pag-ibig, pagmamahal na pagdawa, magpapala mula sa ating dakilang Diyos, tayo sa atin sa libing ito. Amen? Church Lord, pagbayaan ng dakilang Diyos. Thank you, beloved Sumatalis. Thank you, Brother Marvin, Sumaber. Labis natin pagpasalamat sa dakilang Diyos na tayo ay bigyan ng pagkakataon na patuloy na maglilingkod sa Kanya, magpupuri, ikagila, iparagal, at magpapasalamat sa banal niyang pangalan. Amen? So, Lord, palapagan ang kapalit ng Diyos naman. Kung nagagawin tayo sa ating Bible study ng ang Bible study ngayon ay lagi nating binabible study na ito, pero pag nasa Revelation book, Revelation tayo, napuputol yung ating recording, no? Wala naman kasi na-cooperate. So, hindi natin alam, napuputol pala. So,
kapag sa book of Revelation, ulit nating tatalakay ang iba't ibang mga topic sa book of Revelation. Pero napuputol din na sa ating sa baga minsan hindi pa kailangan, no? Sasabihin yung mga ibang mga babala na pinag-ilang Diyos dito sa book of Revelation. So, pero yung kung sinasabi natin, mga kamahang mga sabat na yung wisdom tungkol sa parusa ng may hila, no? Ay malalapit na, no? So kaya kailangan maghanda, no? Yung mga nasa lungsod ng Manila, kasi unang-una pagka dating ang sakuna, iisipin mo yung pagkain at saka magkakagulo at hindi mo naman siguro hayaan na ang anak mo o member ng family mo ay mamamatay sa gutom, no? Kasi wala namang makakain mga ngat na ano doon, kasi wala namang mga halaman na nangangatin mo doon. Dito ng probinsya na mayroong mga dahon-dahon, no? Tayo dito pwede tayong umatngat ng mga dahon-dahon dito, no? Pero sa Manila talagang mahirap, no? Kaya isa sa mga dahilan siguro na nagbigay ang Diyos ng wisdom para kasi napakaraming tao sa Manila. At kapag halimbawa mayroong hindi magandang mangyayari, no? Nasa book of Revelation kasi ang lungsod ng Manila, no? Ito yung paparusahan, no? So kaya malapit na. So yan po mga minumano. So pero wala naman tayong moral ascendancy ng salita, no? Kasi wala namang nanonood sa atin, wala namang naniniwala sa atin. Pero kahit nga mga kamag-anak natin naniniwala sa atin. So kaya yung inaantay natin hanggang March dumating, pero hindi naman dito sa Pilipinas, kasi sabi natin, ulit natin na hindi naman mangyayari dito sa book of Isaiah. Tayo maapektuhan lamang sa mga pangyayari, no? Kaya tayo ngayon ay naghahanda din dahil sa napakalaking epekto ng ekonomiya ng mga nangyayari sa... Kasi yung Bible doon naman yung sinulat sa Israel, hindi naman dito eh. Kaya naturalmente na ang pangyayari ay doon sa kanila, no? Sa Middle East. Kaya ano yung nangyayari sa Middle East ngayon? Totoo naman yung mga sinasabi natin ng wisdom ng Diyos. Pero meron pang napakatindi, no? Na darating, no? Kaya meron akong isang kahapon lang nakita ko yung yung vlog ng 70 Adventist. Parang nagkakagulo na sila dahil meron silang pinaniniwalaan na teaching ni Ellen G. White na yung mundo, kumbaga doon titira sa medyo malayo sa syudad na outside
magulo na sila kasi may bibinta ng mga ari-arian, no? So yan po kami mga iba naman, sinasabi na baka anong mangyari nila kung pumunta sa bundok o sa probinsya, no? Hindi sila sinay doon, wala silang mga trabaho at saka paano ang mangyayari, no? So, para sa atin, kahit saan ka kahit sa bundok ka mayroon ka naman din kalaban kasi maraming mga masasamang tao no? So, iba nga lang kapag nasa malaking sunod ka sa Manila, talagang mahirap kung nandyan ka. Tapos, darating yung lindol, ng tubiguan, or magkaroon ng asteroid. So, talagang mahirap. Mas mahirap sa syudad kaysa probinsya. Kahit na maraming masasama din at saka mayroong magnanakaw sa matanim mo, pero at least wala na nakakira ng mga lakon. No? So, yan. Kaya noon pa man, bago pa ang tubig, ay naghandaan tayo. No? Pinaghandaan na tayo ng Diyos. No? At ating analisa yung ating paghahanda. Talagang mahirap maghanda, no? Kasi wala naman tayong sapat na pera. No? Kasi ang paghahandaan mo ay 4 na elemento. No? So, hindi mo naman kaya yan. 4 na elemento. Kasi yun yung 4 na elemento ay yan yung buhay natin, no? So, kaya sinasabi natin noon pa man ay atin ang ipinas sa Diyos, no? Kasi wala naman talaga tayong magagawa. Meron tayong accounting preparation, no? Pero hindi sapat, no? Kaya po naman. Pero kapag manalig tayo sa Diyos, hindi naman tayo pumabayaan. Kaya yung pagbibinta ng mga ari-arian, no? Sayang din naman kung bibinta yung mga ari-arian kapag wala kang mapuntahan na mabuting lugar kung doon mo gagamitin yung pera mo, no? So, noon pa ba sinasabi na rin natin na nanghintay ng 9 years sa Diyos mula ng 2020, 9 years para magpaghanda tayo, no? At sa tingin ko dininig ng Diyos, no? At yan po kami ng mahal. Kaya sana, no, matapos na yung mga beloved children sa pag-aaral nila bago dumating yan, no? So, mayroong mga prediction kahit noon pa man. Kasi yung nangyari sa COVID, yung mga lockdown, yun ay ano pa lang yun, trial po yun. Mangyayari talaga yung totoong lockdown at saka hindi ka na makakabili ng mga ano kasi paano ko makabili magla-lockdown na naman, no? So ano lang yun parang rehearsal lang yung sa COVID. Meron talaga silang pinaplano at yan ay alam natin dahil sinabi naman ng ating mga kaibigan, no? At yan yung wisdom ng Diyos, no? So kaya kailangan
tayo ay hindi pabayaan natin ng Diyos. No? So, alam na po natin yan, yung mga mangyayari, kaya patindi ang pangyayari ngayon, yung minumahal, no? So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Pero umaasa pa rin tayo na mamagitan ng Diyos, no? At patuloy pa rin tayong nagdarasal na sana wala mo ng mga kaguluhan at maging mabuti ang ating pamumuhay. At mamuhay tayo na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mamuhay tayo sa katuwiran, no? Sa liwanag. Yan po mga naman. Pero atin po pinag-aralan yung conversation ni Father Abraham at saka sa Panginoon na bago sunugin ang Gomora at Sodoma, no? So doon nalaman natin, no? Ako ay ulit naman natin pinag-aralan yan, yung pagligtas kay Lot at kanyang pamilya, no? Ilan ba ang anak ni Lot at saka yung kanyang asawa? 3, 5 sila lahat o 2? 2 yung anak ni Lot. Ilang buka anak ni Lot? 2 lang. 2 babae. Yan. Pero yung kanyang asawa ay na naging halihing asin, no? Kasi lumingon, no? So, bago sunugin, no? Inahamping din natin yan sa Nineveh kasi yun din yung utos ng Diyos ni Jonah, no? Naparusahan ng Diyos ang Nineveh, pero iba yung nangyari doon, hindi natuloy kasi sila ay nagsisi. Pero sa Sodoma at Gomora, pagdating ng mga anghel, gusto pa silang magpagsik sa mga anghel, no? Kaya talagang matigas ang ulo, masasama ng mga tao, kaya tinuluyan. Kaya tayo ay wala naman kasi tayong moral ascendancy. Wala naman naniniwala sa atin. Kasi ang pinaniwalaan nila yung mga sikat na mga tao, no? Kaya sabihin natin magsisi kayo, bumalik kayo sa pala ng Diyos, no? Walang maniniwala sa atin, kaya mga kamag-anak natin hindi maniniwala sa atin, no? So, kaibigan, pagkatawanan pa tayo, no? So, pero yan po, kahit pa ganun pa, kahit pa ganyan, no? Sinasabi pa rin natin yung wisdom ng Diyos na ibinibigay sa atin. Ayan po mga ganun. So, matagal na tayong sumisigaw na repent, magsisi, no? Maging matuwid sa pumumuhay, pero dahil wala talaga tayong kumbaga wala tayong kakayahan na ma-influensyahan sila, no? Yan po mga minamahal. So, kung mangyari yan, ibig sabihin talagang masama na, wala nang nakikita ang Diyos na kumbaga yung minimum requirement, no, ng Diyos para hindi niya sunugin or
karusahan ng isang lugar. Ang Diyos na po niyan ang nakakaalam. So, pero patuloy pa rin tayong magdarasal na sana hindi muna bigyan mo na tayo ng pagkatuon ng Diyos na patuloy na magsisikap upang mangaral. Yan po mga naman. So, kapag talagang alam ng Diyos na wala nang pag-asa, tulad ng Sodoma at Gomora, baka magpapaulan na naman ng Diyos ng ano bang pinag-ulan doon, mga sopri, mga apoy. So, yan po mga minamahal. Pero sasabi natin na ayon sa Islam ay napakaganda pagkatapos, no? Kasi simulain at kung sakali na tayo ay iiwan ng Diyos, magsimula tayo muli, no? Napakaganda ng mundo, tirhan, kasi wala na mga masasama, no? Yan po mga naman. So, at ating pag-usapan ngayon ay sa Book of Revelation, chapter 2, Pahayag Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 7. Ito ay patungkol sa atin. Huwag tayong maging tulad ng iglesia sa Efeso, kasi baka magagalit ang Diyos sa atin. No? So, ito ay babala para sa atin na mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos. So, verse 1, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo inubusinti ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ninyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Pinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nikolita na pinasusuklaman ko rin. So, kung sa ating pananampalataya, ating suriin ating sarili, kung nandito ba tayo na napasama ba tayo dito, sabi ng Panginoon na yung pag-ibig ay nandamin. Hindi ka na tulad dati, di ba?
Kung dati ay excited kang magpuri sa ating dakilang Diyos, yan, hindi na. Kung dati ay talagang umiiyak ka sa pagpupuri, sumasayaw ka, pumapalakpak, baka ngayon mahina na. Yan, kapansin ng Diyos na ang ating pag-ibig sa Kanya ay humihina, o nanamlay. Kaya suriin natin. Kasi ano sabi ng Panginoon, kung hindi tayo makikinig, kukunin yung ilawan natin. Ano ba yung ibig sabihin ng ilawan? Ng ating buhay. Yan po ang namin naman. So, kaya kahit pagod tayo. Kaya pagod tayo. Sa panahon ng pagpupuri tayo. Alam na ng Diyos yan. Kung parang nanamlay tayo kasi pagod tayo, alam ng Diyos yan. Huwag naman yung sasadyain natin. Sasadyain natin na kahit hindi ka naman busy, kahit hindi ka naman pagod, hindi ka talaga magpuri sa ating dakilang Diyos. No? Ating pagpupuri ay umaga, gabi, minsan tanghali or 3 o'clock ng hapon, 6 o'clock ng hapon. Yung mga time na tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos. No? So, bago matulog, pagising, yan yung mga oras. So, sarap talaga matulog. Pero isipin natin na meron tayong kailangan natin magpuri sa pinagdating ng Diyos. Hindi para sa kung kanino, hindi para sa atin yan. Napakahirap dahil pagod ka, pero alam naman natin kapag nagpuri tayo pagkatapos parang naririnig tayo, parang napagandang pakiramdam natin. So kaya isipin po natin, so kung natin ayahan na magaling ang Diyos sa atin. So kung sakali na talagang hindi maiwasan, hindi naman yung intentional. Pag mayroon tayong mga, kasi hindi naman tayo namumuhay sa lugar na ang mga pamamaraan ay tulad na natin na nakasumpong sa habag-atawa ng pinagkilang Diyos. So, ang lugar na ating ginagalawan ay hindi tulad natin ng ating pananampalataya. Kaya talagang malaki ang epekto sa atin. Kaya yun yung ating pinasikapan na magkaroon tayo ng sarili natin na hindi tayo aasa. Halimbawa, school, meron tayong school sa mga believers sa ating generasyon na darating na nagsisikap tayo. At business community, dapat meron tayo. Kasi paano natin may papakita sa diba? Kung ano yung purpose ng Diyos, bakit pinilit si Abraham? Bakit mayroong Israel ngayon? Dahil dyan, makita ng buong mundo na kapag kasama ang Diyos sa isang bansa,
Nandyan yung kasaganaan, kapayapaan, nandyan lahat, no? Kaya kumain. So, tulad ni Father Abraham, si Isaac, di ba? Si Isaac, naging mayaman, kaya pinalis siya sa ni Abimelech. Kasi sabi ni Abimelech, mas mayaman ka pa, mas makapangyarihan ka na ngayon, no? So, natatakot si Abimelech, no? So, yan po mga naman. Si Father Abraham, ganun din, no? Dahil sa pagpapalaan ng Diyos. Tanyo. Yan. So, kita, paano tayo mapansin kung ganito lang tayo, kaya nagsisikap tayo para naipakita natin sa buong komunidad, hindi man sa buong mundo, na tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay totoong mga alagad ng Diyos, may pakita natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Yan. Yan po mga ganun. So, kaya, sulit natin sa sarili natin kung nalamig tayo, no? Kasi tayo lang din naman ang mapapahamak eh. Kung maglalamig tayo, kung iiwas na tayo sa pagbubuhay sa ating dakilang Diyos, kung sinasadya na natin, yan mga minamahal. So, nandito na masulat lahat dyan eh. Tulad dito sa English sa episode. So, yan po mga minamahal. So, yung sinasabi dito na ginagawa ng mga Nicolita, ano ba yung mga Nicolita? Yung mga rebelde sa paglilingkod sa Diyos. No? Kaya, hindi tayo magbibili dapat kasi magiging tulad tayo ng mga Nicolaita. So, huwag natin sadyain na hindi tayo magpupuri sa tindakin ng Diyos. Kung mayroon mga time na talagang ipit-ipit sa oras, no? Pwede naman tayong mag-pray lang at humingi ng kapatawaran. Yan po mga naman. Kaya hindi tayo mahaba kasi yung ating mga bubuhay. Maabot ng 1 hour bawat puri natin. So, kahit na mga ilang minuto lang, atin ang manghilang tayo ng kung talagang may time na talagang nahihirapan tayo dahil hindi dahil sa ating kailangan, kundi mayroong mga importante no, na mga bagay na kailangan natin gawin. No? Kasi tulad na isang estudyante, no? So, sinabi ko kanina na hindi tayo nabubuhay sa tulad ng ating pananampalataya. Kaya tayo na hinahihirapan. So, kaya nag-a-adjust tayo, lalo-lalo sa mga estudyante at sa mga nagtatrabaho. So, pero alam lang ng Diyos yan. Huwag lang yung intentional, no? Na walang dahilan. Wala kang ginagawa, sa cellphone ka lang, tapos ayaw mo magpuri sa ating dakilang Diyos. Kasi napaka mas ano ka pa, masawag ka pa sa mga Nicolaita. So, yan po mga naman sa paalala na sana patuloy tayo na maging mainit, no?
sandain. No? Kasi hindi matutuwa ang aking dakilang Diyos. Kapag hindi natutuwa ang aking dakilang Diyos, babalik sa atin yan. No? Ayan po, awitin natin ang dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor, where we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, where we lift our hands in worship as we magnify your name. Talagang ko ng Diyos ng ulan. Tagiyas kayo yung pagsilang siya. Diyos ng Quran, Diyos ng Sarap ng Sikot, Diyos ng Betpas, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangka, sa aming church. May gabi, pinaka-malamas ng Diyos. Salamat ang Diyos sa mga pulong ng mga katilikugan. Ilit tayo kinamuli ang kawan, at susan sa mga mga nakasikan sa aking magamis, kahibi o yan siya. Mapadasig, mapalikon, mapadugang sa magsasagyag. Matulugan namin sa pagkikugma kaya magpapasyon sa Santo Mundo. Diyos ang kami sa kailimay, pag-isigay, pag-ispituay, pag-pagbilang, pag-church, pag-sumatang sa mga pagkakaya ng presento. Ug, inato Diyos, inapaday ikaw magawan ka namin sa pinagbaho sa pagkakuman o na Diyos na bingan kami proteksyonan nila sa disgrasya sa lahat ng kasakitan o pwede ka Diyos magkagwas mong inulon magtuwag sa mong pagkaampo mag-aanos sa sikutin o sunod sa mga problema o national sa pagkakaya pwede ka Diyos na dasig malikod ka na malalay tayo kayo pa sa Diyos hindi nang gano'n ang pag-isali Diyos na mga lamang malawat sa kabanang palang Diyos
All the highest honor and receiving power and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Pilipinas. Pagdadaw tayo sa pagbibigay ng mga members, ating colleague si Beloved Iron, ang magbigay ng members. John and Stan. The thief only comes to steal, kill, and destroy. I have come to make a life for food. Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Proverbs 18, verse 10. The Lord is like a strong tower where the righteous can go and be safe. Psalms chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. I fear no one. The Lord is my strength and protects me from all danger. I will never be afraid. Amen. Verse 7. Dili ang tanan magtawag ka na kung ino-ino ang sulod sa ilayan sa langit. Hindi ka ito lamang nagatuman sa kabutuan sa akong awan ng Diyos namin. Matthew 6:21. Praise the Lord. Wala pa nga kami ng Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos sa kalaugan na ihatag sa ng panibawa. O hinahanap ng Panginoon Diyos sa ubaan ng tutugma sa itong panibawa o hinahanap na brandas ng Panginoon Diyos sa itong pibis, sa itong katulog o iba na tatas sa isang magkagod ng alayos ng siya sa katalagpan ng gatan ng sakitan o hinahanap na padayan ng Panginoon Diyos mag-ayos ng sa padayan ng sa mga problema ng tulong ng sa mga kalbos ng pinanganan o tubog sa mga programa. O padayan na paalala ka naman maging sige ka o maging buhay ka o padayan ka sa itong mga pagkain, pagsikat, pag-imayan, salamat, huwag tagabi, in between, sa adlaw, sigot ang mga ay wala takadalawan sa mga pamikabo na maabot. At least, ready kayo tayo. Dili lang sa spiritual, dili lang sa material, pati sa spiritual world. So, nag-count lang o itong ihatag ni Beloved Mami siya mag-give sa Christ. Praise the Lord, and may it just Father Abraham, just in the
Diyos sa tanang mga apostoles, mga propeta, salamat dahil ka. Gabiyon, Lord, panagkaban sa patay kay Lord Jesus, at pagsiwa kay Lord Jesus, sa tanang mga adlaw, ikaw, Lord, magkakatagal ng pasyon ng namin. Salamat, Lord, sa iyong pagkabal ka namin. Salamat sa wisdom, magkakatagal ng God, magkakatagal sa mga pulong, ang magpatalimugan, ang malagkinin, mag-isip sa kasing-kasing, may magabayan sa mga kinabuhin ka. O pinagis sa iyong gamanagaw, Lord, ang pinagsawi na balunod sa kaaway, kasal in Jesus' name. Ubusin po ang nilang trangkaso, hypertension, cystosomiasis, cardiovascular kidney stones, kasal ng healed in Jesus' name. Magpumatang Christian religion sa isang bukong mga panahon, pneumonia, anemia, leukemia, bronchitis, tuberculosis, kasal ng healed in Jesus' name. Sakit sa bukong mga pamaol, sakit sa kidney, sakit sa moranas, buas, kasal ng healed in Jesus' name. Sa stress, stress, physical stress, dapat sa nagkabulati at sa ulo, sa nakalakak, kasal, healed in Jesus' name. Precious kadalanan, dapat sa kita ng mga solution kay mga hospital, yung mga sa dramatak, kasal, in Jesus' name. Sakit ng buon, kasi katanay, mga nagugod, bigyan ng pagkakampitasyon, kasal, in Jesus' name. Linog, sulong, magkakalak ng kaawag, kasal, in Jesus' name. Coronavirus, influenza virus, and gases, kasal, in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus is the fountain of life. Our yours with Jesus is our worship, and there's nothing we should be. God's praise, glory, and power, thanksgiving, and might belong to Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Live times and shout hallelujah. 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 Hallelujah.